Huy! What's up, GoFam? Okay, so sabi ni GoFam Pasco Mark Jude, anong pinagkaiba ng pre-emergent herbicide at post-herbicide? Boss, yun. Okay, napakaganda yung tanong niya, GoFam. Kasi nga, napaka-importante na alam natin yung usage ng isang herbicide para masagot na rin natin yung mga common na mga tinatanong, kagaya ng pwede bang paghaluin yung ganitong mga herbicide, yung pre-emergent at saka post-emergent, pwede bang paghaluin. So yung mga ganon, technically pwede naman paghaluin, kaya lang syempre gusto natin maging cost efficient, GoFam, gusto nating makatipid, 'di ba? Hindi tayo gumagastos masyado. So pag nakuha natin yung usage kasi ng mga to, yung purpose nito, mas may logic pag ginamit natin. Okay, so usually pag glyphosate, GoFam, ito makita natin yung active ingredient dito. Okay, wag niyo nang pansinin si Texicon kasi ang ganda niyan eh. Okay, so glyphosate, GoFam, ito glyphosate. Okay, yan. So kaya makita nyo 48 SL. Ito ay post-emergent herbicide. Okay, post. Tapos, ito naman, makita nyo to, parang to si atrazine. Ito ay pre-emergent. Okay, or pre-emergence herbicide. So, basically, ang pinakasimpleng explanation nito, GoFam, yung pre, ibig sabihin, hindi pa nakatubo. Okay, so, ito yung ginagamit. Pag buto pa lang. Okay, ito naman, okay, yung 48 SL, pakita natin sa iba kasi, ito kasi walang nakalagay na post-emergence eh. Kunwari, ito na lang. Ito, pares din ito. 48 glyphosate. Ayun, no? Post-emergence. Ibig sabihin, nakatubo na. Diba? So, technically, pwede mong paghaluin tong dalawang to. Kaya lang, logically speaking, syempre, nakatubo na yung pag-a-applyan mo eh. Syempre, ang gagamitin mo, post-emergence. O post-emergent, diba? Hindi ka na mag-a-apply nung pre-emergent. Okay? The same is true din, GoFam, kapag yung i-sprayan mo na field, wala pang nakatubo, bakit ka maglalagay ng post-emergent? Dapat pre-emergent lang. Yun, diba? So, pag nalaman mo yon, that alone, makakatipid ka na. Kasi hindi ka na, alam mo yun, pinaghahalo-halo mo yung mga bagay-bagay sayang. Okay lang naman kung madami kang budget okay lang din yon, di ba? Okay, so alam na natin, GoFam, yung pinagkaiba ng pre at saka yung post. Okay, ito kasi wala nakalagay ng post pero ayan. So sa post-emergence din, GoFam, meron din tayong dalawa niyan. Meron tayong early post-emergent at saka yung late post-emergent. Kaya dyan yung makikita sa label minsan kung ano yung mga effective na dates. Kasi minsan, pag yung in-apply mo pala na herbicide ay pang late, okay, tapos in-apply mo siya nung early stage, possible na meron siyang tinatawag na yung phytotoxicity. Okay, pwedeng masunog yung halaman mo, GoFam, pag too early. Okay, or kunwari, early post-emergence naman siya, tapos in-apply mo na dun sa mga huling yugto na nung pananim mo, hindi na rin kayang patayin yung damo kasi nga pang murang gulang lang. Okay, so sana maging clear yun sa atin, GoFam, regarding sa post at saka pre. Okay, so shoutout lang din kay Texicon. Okay, sabi nga nila, itong glyphosate nila ay ito lang ang pure na isopropyl amine, GoFam. Yun yung pinagkaiba naman nito sa mga ibang glyphosate. Okay? So, itong glyphosate, GoFam, ginagamit natin to sa maisan, sa mga GT corn or glyphosate tolerant. Kasi baka mamaya i-spray nyo to sa palay nyo o gulay nyo. Patay yung gulay nyo, GoFam. So, ito naman, goods na spray kapag wala pang nakatubo. Okay, na kunwari sa maisan mo or sa tubuan mo, GoFam. Yan, kasi ito yung ginagamit natin. Okay, wag niyo gagamitin din to sa palay, GoFam, kasi yan lang yung mga nakalagay, di ba? Sa soybeans, corn, sugarcane. Pero nasa inyo kung gusto yung mag-experiment, ay pwede rin.